Wala talagang katulad ang dagat ng Zambales. Kaya naman ay naghanap ulit kami ng pagkakampingan dito. Nakita namin ang campsite na ito. Maganda ang vibes base sa mga litrato online. Ang kaso lang, hindi lang aesthetic na posts ang nakita namin. Do not go to this beach camping site. Kaya naman, for today's video, ay pupuntahan natin ang campsite na ito at magka-camping tayo dito ng 3 araw. Ang goals natin ay 3. Una, makatabi ang motor sa setup natin para ramdam ang pagiging motocamper natin. Pangalawa, ang makita ang sunset ng Zambales sa beach. Ayan, maganda yung sunset ngayon eh. Kaso sayang, baka hindi natin ma-enjoy. At pangatlo, ay makapagbigay tayo ng sarili nating honest review sa campsite na ito. Or hindi tayo pwede magbigay ng honest review dito. This is Jason Moto at ito ang Aya Beach Camp sa Zambales. Ang Aya Beach Camp o ABC ay nasa bayan ng San Narciso sa Zambales. Pero papunta pa lang kami ay naramdaman agad namin ang unang challenge. Dahil ngayon ay summer na at kami ay sakay lang ng motor namin. Ramdam na ramdam ang terik ng araw. Kaya ang 3 oras na biyahe mula sa Maynila ay tumagal ng mahigit 6 na oras dahil sa ilang beses namin kailangang tumigil para magpahinga. Uli nating stop ay dito sa palengke na ng San Narciso para bumili ng mga kakainin namin ng mga susunod na araw. Okay my dudes, kakatapos lang namin mamalengke dito sa San Narciso Public Market. Diretso na tayo sa beach camp. Let's go. Mula dito ay diretso na tayo sa campsite. Makikitang may gate ang papasok ng camp. Hindi ko sigurado kung nakalock to pero pinagbuksan kami ng caretaker papasok. Pagpasok ay medyo kinabahan na ako dito kasi hindi ganun kalinis ang entrance at meron pang parang abandonadong bahay sa bukana. Dahil gusto ko rin katabi ang motor natin tuwing nagka-camp, ay lumusong tayo sa buhangin. Tiwala lang nakakayanin ng off-road tires natin na dumaan dito. Malambot na. Pagpasok natin ng campsite, ito ang inabutan natin. Okay, magandang hapon my dudes. Andito na tayo sa Aya Beach Camp. Ayan. Tapos tayo lang ang naka-camp dito ngayon. Solo natin yung buong campsite, oh. So, naipasok natin yung Dominar natin. Si Omi, nakapasok. Nagamit na naman natin ang bago nating gulong sa dapat paggamitan. Yun nga lang yung kasama natin na nakasasakyan, hindi nakapasok. Kasi masyadong yung buhangin, masyado malambot. Tapos nangamoy daw yung clutch. So hindi na sila pumasok. Kinarga na lang namin yung gamit namin dito papasok. Pahinga, tapos setup na tayo. Ang lambot. Pagkatapos magpahinga, oras na para mag-setup. Setup na tayo. Dahil inexpect ko na hindi kakayanin ng pegs ng canopy natin ng buhangin, naghanap agad kami ng pwesto kung saan pwede namin gamitin ang mga puno para i-secure ang mga shelter natin. Ito ngayon yung challenging sa natin itatali dito. Ay, nakawawa naman siya, binaon siya. Babay na.
Tapos nakalimutan natin. No? Kaya nga, gusto ko ilabas yan. Yan yung hinahanap natin. Okay, meron tayong Halo. Halo. Care of Ate Sharon. Libre niya? Hindi. Libre mo. Libre ko. Kain. Okay, my dudes, CR check tayo. So may dalawang shower. Merong Ton. Malinis. Ayun, meron. Okay. Tapos pwede raw pala mag-charge dito. Andito yung outlets. Maganda siguro kung magcha-charge kayo dyan. Bantayan nyo. Tapos may extension. Maganda may extension cord kayo dyan. Shower lang tayo. Tapos bihis lang. May dudes update. Masakit yung ulo ko. Bali parang minamigraine ata ako kasi dun sa init. Dun sa biyahe. Grabe yung init eh. Piling ko magpapahinga muna ako. So baka hindi muna tayo pumunta sa beach today. Bukas na lang. Ayan, maganda yung sunset ngayon eh. Kasi sayang baka hindi natin ma-enjoy. Ipa-ubaya ko muna yung pag-prep ng dinner kina Joy. Pati ka na Lando, sila muna mag-prep. Pahinga muna tayo. Nakainom na rin ako ng gamot. Yan, may dala kami lagi. Yan, nakainom ako ng isang sari doon. Kinabukasan, tanghali na kami nagsigising. Tapos para makabawi ako sa mga kasama ko ay ako na ang nagluto ng almusal. Time check, 9:24. Kaya. Ang pangalawang araw talaga ang pinakamasaya pagka 3 days 2 nights ang camping nyo. Wala na kasi tayong kailangang isipin kundi magpahinga. Fellowship. Good morning my dudes! Currently it's 11:30 ng tanghali. Pero presko pa din. Maganda yung cover ng mga puno nila. Hindi mo masyadong ramdam yung init ng araw. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung tulog namin kagabi. Kasi although dito sa campsite ay very peaceful. Kasi kami lang yung tao dito ngayon. Ang issue, yung mga katabing resort. Parang wala silang curfew ata kasi parang hanggang alas 12. May mga nagbibideo okay pa, may mga nagtatawanan pa dyan sa kabila. Yeah, bukod dun, maayos sana. Yun lang talaga.
Tapos may signal din dito, may mobile data. Wala silang wifi, pero malakas naman yung signal dito. Nakakapag-work ngayon si Joy from camp. Gamit lang yung mobile data niya. Yun lang talaga. So anyway, since hindi natin napuntahan yung beach kahapon dahil natulog lang tayo, silipin natin yung beach ngayon. Okay. May itatry tayo ngayon sa motor natin na hindi natin matatry sa normal na pagkakataon. Okay. Wow ha. Gusto raw masubukan ni Tropa magmotor sa buhangin. Kaya pinahiram muna natin sa kanya si Omi. Oh. Malapit. Kumakapit. Oh, okay na. Okay my dudes, nakasakay na tayo sa ating Dominar. Baby girl Omi, may susubukan tayong essential skill pagka nagda-drive sa off-road. Alam ko to in theory, in concept, hindi ko pa napapractice kasi wala tayong chance. So ngayon, since wala natin yung buong campsite at wala naman tayong sisirain na gamit, subukan natin. Okay? At ito na nga sana yung gusto kong subukan. Ang kaso, dahil wala sa aming marunong, ito ang naging expectation versus reality natin. Nagukukay na ho. Yan. Kung nagpalabog ng Dominar. Para alam ko yung feeling. Na. Lumubog. 1, 2, 3. May buhangin na yung kadena mo. Op. Okay na muna. Buhangin. Ending. Ayan. Pinwesto na lang natin si Omi dyan. Diyan na lang para madali lumabas. Tapos okay na din kasi na-test natin yung limits ng gulong natin. Yan. Para di na tayo kakabahan kung nangyari sa atin yung sa totoong sitwasyon. Okay na din. Enjoy pero learning experience. Okay my dudes. Magbi-beach na kami. Alas 5 na ng hapon. At gusto naming makita yung sunset sa beach. So since gusto namin mag-ingat, so ayaw naman namin may mawalan, you know, just in case, just being safe. Yan, nag-empake kami ngayon ng mga important na gamit. Yung mga gadgets, yung mga electronics namin. Yan, yung mga personal items. Ikakarga lang namin sa sasakyan para malak. Tapos yung ibang gagamitin namin sa beach, ikarga natin kay Omi. Yan. So dadalhin natin yung motor natin sa beach kasi may baywalk doon. Ilagay na lang natin dun sa saddlebags yung mga gamit na iba. So hindi tayo nakapag-beach kahapon. Today, babawi tayo dahil maayos na ang ulo natin. Bawi tayo today. Beach time. Let's go. Okay my dudes, nag-iwan na lang din kami ng ilaw na nakabukas bago kami umalis. Ayan. Mamaya hindi namin sure kung anong oras kami makakabalik. Baka madilim na. So para lang safe. Diba? Fit check. Donya. Okay. Picture with the baby girl. Ah.
Oh. Kahit hindi na i-timelapse, oh. Oo nga, ang bilis. Sun check. Ang lambot. The usual. Ay, may mga tao pero hindi yung OA. Hindi yung gaya ng Holy. Oh, hindi gaya ng Holy Week. Dragon Boat. Sabihin nyo hindi Dragon Boat yan. Yo, sayang wala tayong shots. Oh my God, ang lamig. Ay. Ayun na. Parang makati agad. Hindi naman. Lamig! Tapos nagmamotor ako. Basa. Uy, ang lalim. Biglang lalim. Say hi to the vlog. Okay my dudes, good morning. Day 3 na ngayon ng ating stay dito sa Aya Beach Camp. So magbibigay lang tayo ng review nitong campsite. Pero bago yun, shoutout time muna tayo sa mga nag-comment dun sa previous video natin. So first shoutout po kay Ivan Cruz, kay Nivex0516, kay Bong Zambrano watching from Auckland, New Zealand. Thank you, salamat po. Kay Chronicles of Narnia, kay Camp Tam U Adventure, kay Bim Sarmiento, nice setup boss, new subscriber, and kay Alex Olive. Happy birthday daw, new subscriber daw po siya. So, salamat po sa mga nag-subscribe at kung hindi pa kayo subscribed at nanonood kayo ngayon, click nyo na lang yan. Okay. Camp review na tayo ng campsite na pinag-campingan natin for 3 days and 2 nights dito sa Zambales. Ang pangalan ng campsite ay Aya Beach Camp. Ang maganda dito sa campsite, maganda yung vibe niya as in raw campsite kasi walang fixtures bukod dun sa CR. Puno lang, buhangin, beach. Yun lang ang pupunta nyo dito. Dahil nga maraming puno, hindi mainit kahit kasagsagan na ng summer. Yung papunta natin sobrang init. Pero pagdating dito, presko. Pagdating naman sa gabi, malamig. Pagdating ng mga alas 10, alas 11, malamig na dito. Mag-ready kayo ng hindi naman jacket pero magpajama kayo pagka matutulog kayo dito. Lalo na kung open yung tent nyo. So para naman sa CR, ito yung kinaganda dito sa campsite na to. Merong 2 CR, para siyang pang hotel. Dahil may saksakan, may ilaw, maganda yung aesthetics ng shower, nung space sa loob. Tapos nasa loob yung mga saksakan. Merong 2 outlets kung saan pwede mag-charge. Swerte namin kasi solo namin yung buong place. So wala kaming ka-share dun sa mga outlet. Secure nyo na lang yung gamit nyo pagka i-charge nyo sa loob. Tapos hindi naman kami nawala ng tubig habang nandito. Though nagkaroon ng power interruption kagabi, mga alas 12 naman na. Hindi naman naapektuhan yung tubig. Para pala dun sa beach access, hindi tayo direktang nasa harap ng beach. Pagka umakyat tayo dun sa may lagpas nitong Pawi Care, merong baywalk na kailangang tawirin. Maigli lang naman siya, malapit lang. Kung sa mga nagtatanong kung may signal ba dito, merong kalahati, mga 2 to 3 bars ng signal. At mabilis naman. Nung umaga nakapag-work naman si Joy dito, kinaya naman ng mobile data natin. Pwedeng video call, nakapag-stream pa kami ng YouTube videos kahapon. So okay naman pero may times na medyo mahina. Yung pwesto nitong campsite na to is nasa parang residential/resorts area. So, ang good side doon, maraming mga tindahan sa labas. May pagbibilhan ng uling, may pagbibilhan ng yelo, ng tubig. Yun lang, dahil nga nasa residential area tayo. Isang con na masasabi ko ay yung noise, yung ingay. Dahil katabi natin mga resort, pagka bandang mga 9-10 PM, yan, naglalabasan na yung mga nagbibideo, okay. So may mga kumakanta hanggang alas 12 ng hapon, alas 12 ng madaling araw. Hindi ito yung beach lang. So take note lang na merong mga
may mga kasama tayo sa ibang mga resorts. Bukod doon, hindi natin pwedeng i-review or hindi tayo pwedeng magbigay ng honest review dito kung hindi natin na-mention yung feedback from some guests na nag-post online tungkol sa incidents dito sa campsite. Ang take namin dito, regardless sa campsite, kami ni Joy, kami ng mga kasama ko, may mga ginagawa kami para i-secure yung sarili naming gamit regardless kung merong security dun sa lugar. So in general, yung mga gamit i-secure sa sasakyan or katabi nyo sa pagtulog. Pero that said, tingin ko may responsibility pa rin yung campsite to ensure security. So dito nakita natin meron silang isang CCTV sa taas ng CR. Tapos may gate naman yung pasokan ng campsite din sa road. Yun lang, walang lock yung gate. So in theory, pwedeng may makapasok dito. Tapos may mga bakod naman dun sa perimeter nung camp. Yun lang kasi dito sa isang side, yun kawayan siya. Tapos katabi niya yung susunod na resort. Overall, ang masasabi lang namin, honest review, tingin ko may improve sa security yung campsite itself. Pero wala namang nangyari sa amin and we had a good time. We enjoyed our time here in ABC. Yung entrance pala na binayaran namin dito is 4,400 pesos for 4 people for 3 days, 2 nights. So, ang lumalabas parang nasa 550 per person per night. Kasama na doon yung tent pitching and all, car camping. Technically, hindi naman kami nag-car camp kasi hindi naman namin pinasok yung sasakyan. Tapos, may environmental fee lang din na 30 pesos, no? 30 pesos. Okay, the rest, feedback namin. Minor na lang. May mga gumagalang mga aso dito. Siguro mga 2-3 sila. Tapos may times na naglalaglag sila ng mga landmines. So ingat lang kayo doon. Hindi naman siya nakakasira ng experience. Tapos bukod doon, may parts din na malanggam. Yung pulang mga nangangagat na langgam sa mga puno. Tingnan nyo na lang bago kayo mag-setup ng canopy or ng mga hammock nyo. So yun ang campsite review natin for Aya Beach Camp. Anong rating mo sa beach camp, Joy? 7 Out of 10. 7 out of 10. Bakit? Ayun nga, yung bakod. Tapos medyo residential kasi siya. Sa akin siguro 8. 8 out of 10. Feeling ko kung hindi tayo solo, 7 din ako. Pero dahil na solo natin, mas na-enjoy natin. So yun ang review natin ng ng Aya Beach Camp, my dude. Sana nag-enjoy kayo at magbe-breakfast na and pack up na. So, let's go.